Nagsimula ang lahat nang ako'y makatapos ng high school. Bilang panganay sa aming 6 na magkakapatid, dahil hirap kami sa buhay nagpasya akong magtrabaho na lang at wag nang ipagpatuloy ang aking pagkukolehiyo. Subalit labis na tumutol ang aking mga magulang kasi na may hindi sa pagmamalaki meron akong angking katalinuhan. Ang gusto ng nanay at tatay ko ay makatapos ako ng kolehiyo para mas malaki ang oportunidad ko na magamit ang aking mga nalalaman. Dahil na lang sa respeto at pagmamahal ko sa aking ama't ina wala na rin akong nagawa kundi sundin ang kanilang nais, ngunit paano? Wala naman kaming sapat na pera para tustusan ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Isang araw nagulat na lang ako nang sabihin ng aking ina na tuloy na ang pag-aaral ko ng kolehiyo. Bakit po, ani ko sa aking ina? Nakontak ko na ang tiyahin mo sa Maynila at pumayag siyang pag-aralin ka, tugon naman ng aking ina. Tiya, ang pilit kong ibinabalik sa aking alaala kung sinong kamag-anak ko sa Manila na kaya akong pag-aralin. Tama, si Tia Bebeng maaaring siya, ang pabulong kong sambit sa aking sarili. Si Tia Bebeng kasi ang maituturing na may kaya sa buhay. Bukod sa trabaho niya na isang branch manager ng isang sikat na bangko, ang taas pa na posisyon ng asawa niya sa custom, si Tio Rudy. Bilib daw kasi sina Tio at Tiang sa aking talino kaya nang hinayang sila at pumayag na maging sponsor ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Total naman nag-iisa lang ang kanilang anak na si Cindy, magtatapos na rin ng high school. Medyo may katagalan na rin kasi nang huling pumunta ang pamilya nila sa probinsya namin, siguro nun namatay yung lola namin, kung hindi ako magkakamali 7 taon na ang nakakaraan. Si Cindy, nanoy kalaro-laro ko lang. Natandaan ko lang na madalas kaming maligo sa ilog noon. Siguro matanda lang ako ng 1 taon sa kanya, madalas rin kaming mamasyal at mamingwit ng isda. Matagal kong nakasama si Cindy kasi na may nagkataon na Abril nang mamatay ang lola namin, at katatapos lang ng eskwela kaya nagpaiwan si Cindy sa aming probinsya upang magbakasyon. Umuwi lang siya ng Manila weeks before magpasukan. Lumipas ang mga araw, dahil sa masyado akong abala sa pagtulong sa mga gawaing bukid sa aking mga magulang hindi ko namalayan na Mayo na pala at sa susunod na buwan ay Hunyo na, magsisimula na naman ang pasukan sa iskol. Hindi nga naglaon may natanggap na telegrama ang aking ina na nagsasabing lumuwas daw kami, ako at ang inay, ng Manila at susunduin kami ni Tia Bebeng sa terminal ng bus sa Cubao. So ganun nga ang nangyari lumuwas kami ni nanay. At tulad ng inaasahan, sinundo kami ng Tia Bebeng sa isang terminal ng bus sa Cubao. Take note dala pala ni Tia ang kanyang kotse. First time kong makasakay ng kotse kaya enjoy na enjoy ako. Isang mainit na pagtanggap at walang katapusang kumustahan ang nangyari nang makarating kami sa bahay nila Tia. Nagkataon kasing linggo noon at walang ring pasok si Tio kaya ayon kwentuhang katakot-takot ang nangyari. Ako na may medyo pangiti-ngiti lang kasi na may hindi pa ko masyado sanay kina Tia medyo nahihiya pa ako. Andun nga rin pala si Cindy na hindi ko halos makilala kasi na may dalagita na ito. Siguro'y ganun din siya sa akin, kasi naman bata pa kami nung huli kaming magkita kaya malaki na ang pinagbago ng aming pisikal na kaanyuan. Wala lang kaswal lang kaming nagbatian at nagsusulyapan pagminsan at nagkakangitian. Tulad ng pangako ni Tia pinag-aral niya ako sa isang eskwelahan dito sa Manila sa isang kondisyon na magtatapos ako ng kolehiyo at hindi magloloko sa pag-aaral. Ako naman ay determinado na makatapos kasi bihira ang pagkakataon na tulad nito halos libre na lahat ang aking gastusin, tuition, bahay, damit, pera at kung ano-ano pa. Para akong tumama sa sweepstakes. Lumipas ang mga araw natapos ko ang first semester ng kolehiyo. Nagmamalaki akong pinakita ang aking mga class cards sa aking Tia Bebeng at Tio Rudy. Halos lahat kasi ng subject mataas ang marka ko, baka nga maging cum laude pa ako pag nagkataon na maintayin ko hangga 4th year ang mga grades ko. Tuwang-tuwa naman sila kasi mula nang tumira ako sa kanila parang naging isang anak na rin ang turing nila sa akin kaya pinagmamalaki nila ako sa mga kaibigan nila at kamag-anak. Well, si Cindy kasi hindi masyado matalino pero average naman siya kung galing ang pag-uusapan.
Masaya rin si Cindy sa kinahinatnan ng first semester ko sa college. Gusto nga niya sa eskwelahan ko na rin siya mag-aral ng college para daw maturuan ko siya. Fourth year high school na kasi siya noon. Naging palagay na ang loob ko sa pamilya nila, lalo na kay Cindy na halos tinuring ko na ring bunsong kapatid. Madalas kaming nagkukulitan, asaran, kwentuhan at kung ano-ano pa. Meron din kaming hilig na gusto namin pareho tulad ng sports. Mahilig din pala siyang manood ng PBA tulad ko. Pagminsan nga nadayo pa kami ng Cubao para lang makapanood ng live, lalo na kung maglalaro ang aming paboritong team, Ginebra syempre. Para talaga kaming barkada kung maituturing, may tampuhan, awayan, pero di naman natatagal nagbabati din kami. Isang araw umuwi ako sa bahay na medyo bad trip, kasi naman yung nililigawan ko sinagot na palang iba. Bad trip talaga first time ko manligaw na unahan pa, dahil sa init ng ulo ko tumuloy ako sa kusina para kumuha ng malamig na tubig, okay na rin pampalamig ng ulo. Nadatnan ko doon si Cindy na kagagaling lang sa eskwela, naghahanda siya ng merienda niya, sandwich. Gusto mo? Tanong niya, hindi na wala akong gana, sabi ko, habang hawak ko ang isang basong tubig na umupo sa silyang katapat niya. Habang busy siyang kumakain, siya'y aking napagmasdan. Tama pala ang sabi ng aking mga kabarkada, na napakaganda at malakas ang dating ni Cindy. Alam ko kasi marami sa mga friends ko ang nagkakagusto kay Cindy, ang problema hindi sila pwedeng makalusot sa akin. Tinuring ko na kasing bunsong kapatid si Cindy kaya ganun na lang ang pagka-protective ko sa kanya. Ayaw na ayaw ko na tinatalo siya, lalo na ng mga friends ko. Puro kalibogan lang kasi madalas ang pinapairal ng mga kabataan, kaya minabuti kong protektahan si Cindy sa mga gusting magnasa sa kanya. Alam ko na may kalibogan din ako, pero ni minsan hindi ko pinagpantasyahan si pinsan. Pero sa pagkakatingin ko sa kanya, sa pagkakataon yon napansin ko na napakalaki na talaga ng pinagbago ni Cindy. Dalagang-dalaga na talaga ang pinsan ko. Makurba na ang kanyang likod at balakang. Napakahaba na rin ang makikinis niyang mga hita, para siyang isang long-legged model na tulad ng napapanood ko sa fashion show sa TV. Manonood ka ba sa Ultra? May laro ang Ginebra ngayon, tanong niya sa akin. Hindi wala kasi ako sa mood baka abangan ko na lang sa TV, ikaw. Hindi rin, tatawag kasi ngayon si Mark, sagot niya sa tanong ko. Si Mark kasi isa ring close friend ni Cindy. Napansin ko na friendly rin si Mark at halata ko na may gusto kay Cindy kaya lang insecure, siguro si Loco kasi naman mukha siyang komedyante, parang silong media. Hindi naman sa pagmamayabang ang layo naman ng mukha ko sa kanya, no, sabi, kasi nila medyo kahawig ko daw si Cesar Montano hehehe. So kumusta silong si Mark? Nakangising sabi ko sa kanya habang siya naman ay yumuko para magsali ng tubig sa baso na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasang sumulyap sa kanyang cleavage, na nooy kitang-kita dahil sa V-shape na shirt na suot niya. Tayong-tayo ang kanyang mga dibdib na natatakpan lang ng puting bra. Ikaw talaga wala kang magawa, kundi asarin siya. Sabi niya habang bigla siyang tumayo at tumingin sa akin. Ako'y nabigla at namutla, hindi ko akalain, kasi nabigla siyang tatayo at titingin sa akin. Hindi ko kasi alam kung nahuli niya akong nakatitig sa kanyang dibdib. Diyos ko nakakahiyami, sa loob-loob ko lang. Lumabas na siya ng kusina at tumuloy na sa kanyang kwarto. Ako na may napaisip na siguro, wala namang masama kung nahuli niya kung nakatingin sa cleavage niya, at least siguro hindi niya iisipin na may mali siya yon, kasi sa alangan naman na hindi ako tumingin nasa harapan ko siya. Umalis na rin ako at pumasok sa aking kwarto. Nilibang ko na lang ang aking sarili sa pakikinig ng music at di ko namalayan na nakatulog pala ako. Nang ako'y maalimpungatan napansin ko gabi na pala. Sa laro nga pala ng Ginebra, baka tapos na. Dali-dali akong lumabas at pumunta sa sala. Fourth quarter na nang naabutan ko ang laro kaya nag-concentrate akong nanood habang si Cindy naman kausap sa telepono habang nanonood din. Sa wakas nanalo din ang Ginebra ng larong yon kaya masaya pa kaming nag-apera ni Cindy. Tsaka ko lang.
Napansin na wala sina Tio at Tia. Nasaan sina Mommy at Daddy mo? Tanong ko kay Cindy. May pinuntahang party, hindi ko nga alam kung ano oras sila uwi, tugon naman niya. Lumipas ang oras habang nanonood kami ng TV ni Cindy, biglang umulan at kumulog ng malakas. Napaigtad si Cindy sa kanyang pagkakaupo sa sofa, takot pala siya sa kulog. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko siguro para maibsan ang kanyang takot. Ikaw talaga kulog lang takot ka pa, ang laki-laki mo na. Sabi ko sa kanya habang kinabig ko siyang papalapit sa akin, para maipabatid ko sa kanya na safe siya sa aking mga braso. Siya naman ay medyo nanginginig pa na sumandal sa akin, habang kami kapwa nanunood ng TV. Tumagal din ang kulog at kidlat sa labas. Kaya ang posisyon namin ni Cindy na medyo yakap ko siya, at nakasandal sa akin, sa kalaunan, ay hindi na namin napansin, siguro libang na kami sa aming pinapanood. Sa isang pagkakataon sa pinapanood namin may bed scene, medyo nagkaroon ng dating sa akin yung eksena kaya tiningnan ko si Cindy kung ano reaksyon siya sa scene na yon. Wala lang, nakatitig lang siya sa screen, na parang ordinaryong scene lang pinapanood niya. Ako naman medyo nairita o na-conscious kasi babae't lalaki na naglo-love making pinapanood namin, tapos kami na may halos magkayakap, kahit ba magpinsan kami babae't lalaki rin kami. Hindi ako masyado makapag-concentrate sa aking pinapanood. Nagkaroon kasi ng mali siya ang pakiramdam ko sa pagkakalapat ng katawan namin ni pinsan. Ramdam na ramdam ko kasi ang makurba niyang balakang at ang maliit niyang baywang na medyo nakadagan sa akin. At sa tuwing titingin ako pa ilalim sa kanyang dibdib kitang-kita ko naman ang kanyang mga cleavage at bakat na bakat ang kanyang mga dibdib sa suot niyang V-shape na t-shirt. Naramdaman ko na medyo tumigas ang aking batuta sa aking shorts. Ginawan ko ng paraan na makambyo papalayo sa likod ni Cindy ang aking batuta, mahirap na baka maramdaman niya. Langya ka talagang batuta ka, bakit ka tumigas, sa isip kong sabi sa aking sarili. Sinubukan kong mag-concentrate sa aming pinapanood para mawala ang paninigas ni Manoy sa aking harapan, pero mas lalo akong nalibugan ng masamyo ko ang bango ni Cindy, kakaiba ang kanyang bango, amoy pinipig na kakagigil, natural ang amoy niya. Amoy ng tunay na dalagang Pilipina. Grabe na ito, lalong tumigas ang aking batuta. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko para sa kanya? Oo, maaaring may pagtatangi ako sa kanya. Mahal ko siya kasi pinsan ko siya, pero dapat hanggang doon na lang yon, hindi ko siya dapat pagnasaan, dapat nga ako ang magprotekta sa mga nagnanasa sa kanya. Inilipat ko ang aking mga braso sa kanyang mga biwang, niyakap ko siya ng bahagya. Siya naman ay parang walang mali, siyang humawak lang ang aking braso. Tiningnan ko, siya tuloy pa rin ang panonood niya ng TV, wala lang, parang normal. Itinaas ko pa ng kaunti ang aking mga braso, upang ang aking kamay ay medyo nakapatong na sa kanyang mga bra. Tapos tiningnan ko siya, ganun pa rin, walang reaksyon, nakatingin pa rin sa TV. Okay lang kaya na andun ang kamay ko? Ramdam kaya niya or hindi lang niya pinapansin? Ang mga kamay niya naman nakakapit pa rin sa aking mga braso na pwedeng-pwede naman niyang tanggalin at itulak ako kung sakaling ayaw niya napapansin, kaya niya na namalapit ko nang mahawakan ang kanyang dibdib. Alam kaya niya ito o talaga lang walang mali siya para sa kanya yon? Mga katanungan ko sa aking sarili. Hindi ko lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon niya kung tuluyan ko nang hawakan ang kanyang mga dibdib. Magagalit ba siya? Magugustuhan ba niya or what? Nenerbiyos na ako at nanlalamig kung itutuloy ko pa ba ito, pero sayang ang pagkakataon, andon na ko, kumbaga naka first stage na ko, kailangan na lang follow up, hindi na nga ako nakapagpigil, hinawakan ko na ang kanyang kaliwang dibdib ng aking kanang kamay, sabay tingin sa kanya kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Magiging violente kaya siya? Sasampalin kaya niya ako at itutulak? Tinitigan ko siya, pero wala. Walang kare-reaksyon ang kanyang mukha, ni hindi siya gumalaw. Parang wala lang tuloy ang panood niya ng TV. Nakahinga ako ng maluwag. Eto na, payag na siya o pinsan ko nga siya, pero babae pa rin siya, at napakaganda.
Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na ito ngayon papinayagan na niya ako na damahin ang isa niyang dibdib. Dahan-dahan, unti-unti kong nilamas ang kanyang dibdib, na kahit nasa ibabaw lang ng kanyang damit damang-dama ko ang kalambutan noon. Bahagya ko ring piniga-piga yon, matatag na matatag ang pagkakatayo ng dibdib niya na halos eksakto lang ang kalakihan sa aking mga palad. Dahil sa ginagawa ko ay lalong tumigas ang aking pagkalalaki. Hindi na ako kontento sa paglamas sa ibabaw ng shirt niya, gusto kong yung tunay, yung mismong makinis at tayong-tayo niyang mga dibdib. Ipinasok ko sa ilalim ng kanyang damit ang aking kamay, mula sa kanyang puson pataas, isinuot ko ang aking kamay sa gilid ng kanyang bra, at dinakma ko ng buong buo ang makinis at malambot niyang dibdib. Tiningnan ko siya pero tulad ng dati nakatutok pa rin ang paningin niya sa tiili. Kahit na nilalamas ko na ang kanyang dibdib at nilalapirot ang utong. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob niya. Gusto niya ba ito? O wala lang siyang magawa para pigilan ako? Bahala na siya basta ang alam ko libog na ako ng oras na yon. Tuluyan ko nang itinaas ang kanyang bra, upang malaya ko nang lamasin at haplosin ang kanyang dibdib. Naramdaman ko na tumigas ang kanyang mga utong dahil siguro sa kiliti ng aking mainit na mga palad na nooy walang sawa sa paglalaro sa kanyang dibdib. Ilang minuto ring namalagi ang aking mga kamay sa kanyang dibdib. Hanggang saan kaya pwedeng mangahas ang aking mga kamay? Tila hindi kontentong tanong ko sa aking saril kaya dahan kong pinagapang ang isa kong kamay papunta sa puso niya. Hindi pa rin siya kumibo, sa garter ng shorts niya, hindi pa rin siya kumibo. Hanggang sa tuluyan ko nang pinasok ang kanyang panty, patungo sa nakatago niyang hiwa. Napakalambot ng kanyang mga bulbol na medyo may kanipisan pa sa aking pagkakapa, at nang salatin ko ang pinakagitna ng kanyang hiwa ay medyo napaliyad na siya sa pagkakasandal sa akin. Ngunit bigla niyang hinawakan ang aking kamay mahigpit, napipigilan na niya ako. Pero hindi pala saglit lang niyang pinigilan ang aking kamay upang maiayos niya ang kanyang mga hita. Dahil sa medyo binuka na niya ang kanyang mga binti, hudyat na yon upang mas lalo kong pagnasahan ang munting paraiso sa pagitan ng kanyang mga hita. Dahan-dahan kong hinaplos ang kabuuan ng kanyang pagkababae. Napakalambot nun at medyo may katambukan. Sinalat ng panggitna kong daliri ang pinakahiwa ng kanyang hiwa, upang hanapin at salatin ko doon ang nakatago niyang kuntil. Naramdaman ko rin na medyo basa na siya, at siguradong nagugutuhan na niya ang ginagawa kong pagsalat sa kuntil niya. Lumalalim na rin ang kanyang paghinga, sa wakas nagkakaroon na rin siya ng reaksyon. Tiningnan ko siya, nakapikit na ang kanyang mga mata at bahagyang kinakagat ang kanyang mga labi. Sinimulan kong fingerin ang kanyang hiwa. Basang-basa na siya at talaga namang humahalinghing na siya ngayon. Ipinasok ko pang mabuti ang aking mga kamay sa kanyang shorts, basang-basa na ang kanyang panty. Ibinaon ko dahan-dahan ang aking gitnang daliri sa basang butas ng hiwa niya. Napakainit sa loob nun at napakasikip. Ibinaon ko pa ng husto ang aking daliri sa kanyang sinapupunan, pero halata kong nasaktan siya nang ibaon ko ng sagad, siguro dahil virgin siya. Kaya ang ginawa ko ay inalis ko na lang yon sa pagkakabaon at sinalat-salat ko na lang at pinaglaruan ang kanyang kuntil. Alam ko na nagustuhan niya yon kasi lalong namasa ang kanyang hiwa. Pinaikot-ikot ko ang nangingitab kong daliri sa kanyang hiwa at kuntil. Pinaglaruan ko ng husto ang kanyang kasalanan. Talagang libog na rin siya. Palalim na ng palalim ang kanyang paghinga. Umiikot na rin ang kanyang balakang sa bawat pagdampi ng aking daliri sa kanyang kuntil. Pagminsan ay hinahawakan na rin niya ang aking kamay at pinagdidiinan sa kanyang pagkababae. Lumipas rin ang ilang sandali nang maramdaman kong naninigas siya, napapaunat ang kanyang mga binti, habang buong lakas namang iniipit ng kanyang mga hita ang aking kamay na nooy naglalaro sa malambot niyang pagkababae. Napaungol siya ng malakas at panay buntong hininga. Lalabasan na siya, bulong ko sa aking sarili. Hindi nga nagtagal naramdaman kong bigla siyang nanginig, nanghina at napasandal sa aking dibdib. Iglap ay hinagilap niya ang aking mga braso, at inalis sa pagkakagapos sa kanyang katawan. Tumayo siya at nakita kong namumula ang kanyang mukha.
Namumula rin ang kanyang mga mata at may tumutulong mga luha. Bakit? Medyo garalgal kong tanong. Ngunit hindi siya sumagot at bigla na lang tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Hindi ako nakakibo sa aking pagkakaupo. Bitin na bitin ang tigas na tigas ko pa ring tarugo, inamoy-amoy ko pa ang aking daliri. Basang-basa pa rin ito ng katas na hiyas ng aking pinsan. Dagli akong pumasok sa aking kwarto at diyanakol ng diyanakol ang aking uten hanggang sa ako ay labsan. Lumipas ang init ng aking katawan, noon ko lang napagtanto ang aking ginawa. Napakagago ko pala, nilapastangan ko ang aking pinsan, anong kademonyohan ang pumasok sa aking sarili, at nagawa ko yon. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Magsusumbong ba kaya siya sa aking tiya at tiyo? Diyos ko, paano na ako kung magsumbong siya? Napakatanga ko talaga, ako ang dapat sisihin sa nangyari siguradong. Patay ako sa aking tiyo pag nakataon, mawawala lahat sa akin, at maaari pa akong makulong. Inayos ko ang aking sarili, at pumunta sa kanyang kwarto, ngunit sarado yun. Cindy, mag-usap tayo, tawag ko sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Sinubukan ko ring buksan ang pinto, pero nakalock yon. Tang napatay na talaga ako, sisi ko sa aking sarili. Dahil sa malalim na ang gabi, minabuti ko na ring matulog. Hintayin ko na lang bukas kung ano ang mangyayari. Ewan ko kung makakatulog nga ako. Nagtatalo kasi sa isip ko ang nerbiyos at kaba sa maaaring mangyayari kinabukasan. Alam ko pagising ko andon sina Tio at Tia kasi Sabado wala silang pasok sa opisina. Paano kung tuluyan nang magsumbong si Cindy sa ginawa ko sa kanya? Diyos ko, makalusot lang po ako dito, hindi ko na po ulitin, halos team kong dasal.